Una po sa lahat, magandang tanghali o hapon po sa inyo, no? Una po sa lahat, babati muna ako ng advance Merry Christmas po sa inyo, no? Tanong ko lamang, ano bang gusto niyo makamit dahil papalapit na ang Pasko? Ano bang gusto niyo makamit? Gusto ko pong makamit ay yung masaya sa aking araw na gagawin. Sa susunod man o sa ibang araw po. Oo. Ikaw naman? Yung green, yung green. Gusto ko lang pong maging masaya ang aking pamilya. Pamilya, okay. Ganito, no? Meron akong pawipilin sa inyong tatlo dito. Mula sa tatlo na ito, pipili lang kayo ng isa. Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan. Sa tingin nyo kaya, ano kaya ang pinaka nakakatakot na parang ayaw mo talaga itong mangyari, pero natatakot kayo dito? Alin kayo pinaka nakakatakot sa tatlo na ito? Kamatayan po. Kamatayan. Ikaw naman? Ganun din po. Kamatayan. Kamatayan Bakit din. kayo natatakot sa kamatayan? Kasi po, pag kami nawala na sa mundong to, na po namin matutuloy yung mga pangarap namin sa buhay. Ikaw naman? Ganun din po. Ganun din. O halimbawa gusto nyo mabuhay ng napakahabang panahon. Kung ikaw'y mabibigyan ng pagkakataon, ilang taon gusto mo magtagal dito sa mundo na to? Ilang years? Kahit anong numero? 50. 50? Ikaw? So, 105 po. 100? 5. Wow, talaga. Ikaw ayaw mo ng 100? 50 lang, okay ka na. Iwan mo na lang itong kasamahan mo. Oo na. Oo Ano yan? na ka. Ano yan? Gusto mo rin. Okay, pero alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po namin alam. Ikaw naman? Hindi ko din po alam eh. Yun nga, no? Hindi ko kayo tinatakot, no? Halimbawa, wag naman sana biglang pag-uwi nyo, bigla kayo masagasaan ng sasakyan, di ba? Wag naman sana. O wag naman sana biglang lindulin tayo, di ba? Pagsakan tayo ng puno, pose, di ba? Ang dami nangyaring ganyan. O wag naman sana biglang paglakad nyo, bigla kayo lamunin ng lupa. Yung tinatawag na sinkhole, yung pag medyo mahina lupa, bumabagsak na. Hindi ko kayo tinatakot, pero ang buhay talaga ay maiksi lamang. At kahit sino talaga, ay pwedeng biglang may mangyari talagang hindi maganda. Pero ito po, kayo ba'y nahihirapan magtiwala sa isang tao? Opo. Ikaw, Ang tanong, nahihirapan ka ba magtiwala sa isang tao? opo. Bakit? Minsan po hindi po kasi kilala yung ibang tao eh. Hindi mo kilala pa yung tao. Ikaw naman. Hindi po natin alam ang kanilang mga iniisip sa ano, ating sarili. Malay mo, bigla kang saksakin dyan sa gilid. Naiintindihan ko, parang wala masama mag-advance mag-isip, no? Kahit nga, kunwari, minsan may nangyaring ganun yun eh. Bigyan kita ng konting kalaman, no? Ito'y matagal na nung unang panahon ko. Mga siguro 10 years ago, isang matandang lalaki. Sa Baguio ito eh. Lumalakad siya sa parang overpass. Yung alam mo yung inaakitan sa taas, di ba? Tapos, may mga grupong kabataan na parang ganyan din ang pananamit nyo. Pero, lilinawin ko, hindi kayo yun ha. Nasa Baguio yun. Ganyan yung mga pananamit nila, di ba? Ang nangyari, ang ginawa nila sa matanda nila, tinulak nila pababa. Mula taas pababa. Alam mo kung anong kadahilanan lang? Pinagtripan lang nila. Alam mo kung anong nangyari doon sa matanda? Namatay. Di ba? Hindi ko kayo tinatakot eh. Yun nga, wag naman sana. Ganun din mangyari, no? Kasi nga, tama yung sabi mo, walang masama kung mag-isip. Kasi hindi natin alam talaga eh. Kaya minsan makikipag-away ka, parang tatakot ka, baka unahan ka, di ba? Ang hirap ng ganun. Pero yun nga lang, nakakalungkot na may mga ganito mangyayari. Ngayon, para mas natin maintindihan talaga, sundan nyo lang itong mga katanungan ko, no? Tanong ko lamang sa inyong dalawa, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi po namin masasabi yan sa ngayon. Hindi mo masabi. Naintindihan ko, ikaw naman. Ako din po. Ikaw ba isang mabuting tao? Hindi ko din po alam. Hindi mo rin masabi. O halimbawa, kunwari gusto mong i-grade ang sarili mo, halimbawa, from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuting tao. Kung halimbawa gusto mong i-rate ang sarili mo, i-grade mo, saan mo nilagay sarili mo kung ikaw isang mabuting tao, from 1 to 10? 5.5 po. 5.5, ikaw? 6 po. 6. Okay, para sa inyo, kahit isang salita lamang. Pag nasabi mo, pag narinig mo yung salitang mabuti, ano ibig sabihin yung mabuti para sa inyo? Tumutulong po sa mga mahihirap. Tinutulungan yung mga may mga kapansanan po. Sa akawang gawa na pagtulong. Ikaw naman? Tumutulong po sa mga nangangailangan at saka
tawag doon? Hindi ko na. Kasi pagtulong talaga, no? Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po eh. Hindi. Ikaw? Opo, minsan lang po. Minsan lang. Pero nagsusearch naman kayo kay Google gamit ang internet pag hindi nyo alam ang isang salita. Ikaw, ganun din. Okay, bigyan ko kayo ng konting kalaman, no? Alam niyo po ba, sabi sa dictionary, paano masabi na good o mabuti? Ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Ibig sabihin, dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang krimen, at wala daw siyang sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin talaga kung tama talaga ang pinagsasabi talaga ng dictionary. Halimbawa, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Ikaw, Dapat ano? kayo ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yun ang problema. Lahat taga tayo nakapagsinungaling na. Kasi imagine mo, yan ang matututo ng isang bata, ang magsinungaling. At lahat tayo dito na disgrasya na sa ginagagawa natin. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi mo nang binalik. Or halimbawa, nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Opo. Mga yung ballpen lang po pag na ano, nasimot ng barya sa kalsada. Pinapupulit lamang, no? Ikaw? Yung ano po, yung papel sa kaklase. Mga ganon, no? Halimbawa lamang, no? Kunwari nandyan yung police station sa Dicaloyan. Kunwari lamang, no? Sa totoong buhay, ubos po tayong lahat. Kasi, ibig sabihin lamang, may trust issue or wala nang tiwala sa atin, ba't tayo nagnakaw ng maliit na bagay? Parang ganito lamang. Kayo ba'y naranasang pagalitan kayo pag may nagawa kayong maliit na pagkakamali lamang? Opo. Ikaw? Opo. Masakit ba? Sakit talaga. Diba? Parang napanghihinaan ka, di ba? Kasi bakit? Kasi inisip nila, kunwari, ikaw, Juan de la Cruz, kunwari, no? Dapat alam mo yan, di mo dat ginagawa yan. Ba't mo ginawa yung pagkakamali? Diba? Ang sakit nun. Kasi ibig sabihin lamang, iniisip nila, hindi din dapat niyang gagawin. Ang problema, lahat taga tayo dyan ay guilty, kahit lang sa simple pagnanakaw. Kaya ang totoo, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Ikaw? Ganun din po. Nawawala ba ang stress nyo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Ganun din po. Siyempre, halimbawa, kunwari, tayo mga lalaki, kunwari, niloloko tayo ng isang tao, no? Siyempre, kalokohan sabihin, hindi ka nasasaktan. Pero sa loob ng isip mo at puso mo, gusto mo siyang suntukin, o yung kagasabi mo, baka mananaksak ka, pero hindi mo talaga siya gagawin. Nasa isip lamang. Ibig sabihin, hindi ka huli ng pulis kung nag-isip ka lang ng masama. Pero, ano yung problema? Nakapatay naman tayo ng masasakit na salita. Diba? Ang sakit nun kasi, sabi nga ng marami, mayroong isa nagsabi dito, mas gusto niyang siya ay mamatay na lamang, like sinaksak o binaril, kaya siya saksakin ng masasakit na salita. Kasi pwedeng matrauma isang tao, di ba? Makikimkim sa puso yan. Ang sakit nun kasi para bang kala mo magaan lamang, kunwari biruan lamang, tapos yung pala, ganun na mangyayari. Again, bigyan kita ng mabilis na kwento lamang. Meron kaming inayos na konting kaguluhan sa mga kasamahan nito. Itong dalawang kasamahan na to, sila ay nag-e-ensayo lamang sa sayaw. Eh, may sumayaw? Nasaya din po kami po dyan. Nasaya din po. Nasayaw ikaw din? May ganito nangyari. Itong isang tao na to, late siyang umattend ng practice lagi. Late siya. Tapos yung isa, medyo pundido na. Parang masama na talaga ang mood niya. Kasi syempre, nag-i-ensayo sila. Gusto nila manalo sa contest. Alam mo kung ano nangyari? Nagkaroon lang ng konting biruan. Alam mo nangyari na? Nag-aaway na. Mula dito, kunwari, hanggang papunta doon, nag-aaway na. Tapos ang dami ng taong gusto nang umuwi. Alam, ginawa hiniwalay na. Baka magsuntukan na talaga. Pero umabot ng mahigit 45 minutes bago naayos yung problema. Kasi aminado naman yung late na isang tao, mali ang pinagagawa niya, at dapat, hindi na lang siya nagsasabi ng kung ano-ano. Kasi nga, magagalit talaga. Parang saktan yung puso ng isang tao. Kaya sana, tayo rin, maging maingat lang talaga tayo, kasi hindi natin talaga alam. Kagaya sinabi mo nga, baka kung ano maaaring maisip, di ba? Kaya ang totoo, lahat taga tayo dyan ay guilty, no? Pero ito po, nagagamit yung minsan ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo pa uwi, kunwari, biglang nadulas ang isa sa inyo, nagtawanan kayo, instead na, yung parang nabanggit mo yung OM, pangalan ng Panginoon, nababanggit nyo yung random lang, biglaan lamang? Opo. Ikaw? Opo. Tanong ko lamang sa inyo, mahal nyo ba mga nanay nyo? Opo. Mahal na mahal po. Halimbawa, kunwari pauwi kayo, kunwari lamang, nagtawanan kayo kasi sabihin na lang natin yung isang tao na dapa,
ikaw nadapa kunwari, nagtawanan kayo. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo na wala naman siyang kinalaman, nadapa ka lamang, nabigla ka lamang sa bibig mo. OM, insert pangalan nanay mo. Okay lang ba yung panggulat lamang? Hindi po. Hindi, ikaw. Bakit? Masama po yun eh. Tama, kasi nakakabastos naman yun. Parang hindi nyo talaga kayang gawin yan kasi mahal nyo ang mga loved ones mo. So sana mahal natin ang mga tao sa paligid, gayon din po ang Panginoon. Kasi siya naglikha ng mundo na to ng mabuti at hindi para gamitin lang sa masama. Kaya ang tawag doon ay pambabastos or blasphemy. Ngayon, lilinawin ko po sa inyong dalawa, no? Hindi ko yung sinisiraan, hindi ko yung hinusgahan. Kasi yung tanong na yan ay tanong po talaga lahat sa atin. Para yung salamin yan kung talaga tayo ba'y mabuti o hindi. Sa tingin nyo kaya, pag kunwari tayo po ay mamamatay halimbawa lamang at haharap tayo sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty? Nagkasala ba kayo sa nagawa nyong kasalanan? Or innocent po kayong tao? Nagigilty po. Ano ba yun? Nagigilty. Guilty. Ikaw? Guilty din po. Guilty. Saan kayo halimbawa pupunta pag kayo namatay kunwari? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi namin po alam kung saan po kami mapupunta. Naintindihan ko, ikaw. Hindi ko din po alam eh. Parang nasa gitna tayo, no? Naintindihan ko. Pero kunwari lamang may isang kriminal. Kunwari lang naman ha, ang kanyang ginawa ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Ito po ang ginawa niya. Nung hinuli siya ng pulis, dinala siya sa korte, ito po sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawa ko pong kasalanan. Aminado po ako. Pero hindi ko po alam saan ako pupunta. Ano hindi mo alam, di ba? Di ba? Pag may naroon tayong nagawang kasalanan, alam nating mali yan, alam nating may parusa yan. Eh ang kriminal, sasabihin niya, Judge, hindi ko po alam saan ako pupunta. Sasabihin ng judge, kalokohan yan. Ano, pang-insulto yan ah. Binagawa kang krimen, kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo. Tama po ba doon? Ngayon po, yan pong sinasabi ko po kasi, ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, kung ang tao po ay nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, or iba pang mga nagawang kasalanan, magaan man o mabigat, ginawa niya to or sa isip lamang, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman, tanong ko na sa inyong dalawa. Kayo ba ay nag-alala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayong dalawa ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayong dalawa, lahat tayo. Kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba ay nag-alala po ba dito? Opo. Ano mo po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay talagang pinag-usapan natin. Oo, umikot ako dito na medyo ilang beses dito at ginulat ko lang kayo sa interview. Pero lilinawin ko po sa inyo dalawa ha, wala po masamang intensyon, nagmamalasakit lang po ko kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo po ba sarili niyo? Opo. Ikaw, mahal mo ba sarili mo? Mahal ko po sarili ko. 100% sure? Opo. 100 po. Halimbawa, kunwari lang may nagawa kayong isang kasalanan o pagkakamali, mahal mo pa rin sarili mo? Hindi ko po masabi. Hindi ko din po alam eh. Parang nagbago na, di ba? Pero ganito lamang, perfecto ba tayong tao? Hindi po. Opo. Ano? Ano pong... Perfecto ba tayong tao? Hindi ko din po masasabing sagot eh. Hindi, ang punto lang, hindi tayo perfectong tao, di ba? Lahat tayo nagkakamali. Di ba? So, ibig sabihin kasi ganito. May mga tao po kasi, kapag daw may nagawang mali, ramdam daw nila, wala na daw silang kwenta. Pero feeling daw nila, wala ng pag-asa. Tapos, kapag daw may nagawang mali, parang gusto na daw nila magpakamatay. Ganon kasi yung isa-isip nila. Gusto nila, tama lahat ang ginagawa natin. Tama yung gawa mo, tama lahat. Parang happy ever after. Ang problema, hindi ganon yun. Araw-araw tayo gumagawa ng mali. Tama po ba? Diba? Hindi man tayo makagawa ng mali sa galaw, pero baka may nagawa tayong kasalanan sa isip natin. Siyempre, sila nakakaalam na. Siyempre, ikaw at Panginoon lamang, no? At ayaw ng Panginoon ang maruruming nasa puso natin at isipan natin. Kaya ang totoo, dapat agad tayo mag-alala dyan. At sabi sa Bible, pag po tayo mamamatay, lahat po tayo ay hahantong talaga sa impyerno. Kasi may nagawa tayong kasalanan kahit isa. Bagamat nakapag-alala dahil yan ang judgment day o hustisya talaga ng Panginoon dyan, pwede po magbago lahat-lahat kung narinig natin ang salita na to. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Hindi ba po? Hindi pa ikaw. Ano punta na? Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Hindi ko po alam yun eh. Hindi mo alam. Pero yung salitang awa, Oo.
Ikaw, narinig mo na. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Opo. Ganito lang yan. Sa English kasi, ang ibig sabihin yan, mercy. Sa Tagalog ay awa. Ibig sabihin lamang yan, paghingi ng tulong yan sa Panginoon. Yung inamin mo, ikaw ay makasalanan. Inamin mo, ikaw ay mahina. At ikaw ay humingi ng tulong sa Kanya. Hindi po yung kahinaan. Parang halimbawa lamang, kapag isang tao may pinagdadaanan siya, ang una niyang gagawin, hingi siya ng awa sa Panginoon. At pangalawa, hingi siya ng tulong sa kanyang mahal niya sa buhay o kaibigan niya. Kasi kailangan niya, kasi kung hindi mo kayang saluhin ang problema na mag-isa. At tandaan niyo to, kapag kasi may mercy yan, ibibigay ng Panginoon yan ng walang pandadamot yan. Ibibigay niyan sa mga taong hingi sa kanyang tulong. Alam niyo po ba kung walang awa ang Panginoon? Alam niyo kung ano mangyari sa atin? Siguradong araw-araw tayong nililindol na. At siguradong puro kaharasan na ang nangyayari sa atin. Gusto niyo ba mangyari yun? Di po. Ikaw, gusto mo mangyari yun? Alam po. Na puro karahasan na lang ang nangyayari sa mundo natin. Diba? Ayaw mo, gusto mo ng katahimikan. Diba? Yun nga. Alam mo ba't nangyari yan? Awayan ng Panginoon. Tingnan mo, ang ganda-ganda itong lugar natin. Tahimik, at maraming tao. Wala man nangyaring masama sa atin. Awayan ng Panginoon yan. Pero hindi ibig sabihin nun, perfect. Kasi may nangyari naman talaga sa ibang lugar, kontrolado yan ng Panginoon. Ang punto lamang, kaya natin talagang humingi ng awa sa Panginoon. Kasi pag tayo humingi ng awa, dito na po magbabago ang takbo ng kaso. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Nagliligtas po ng mga tao. Liligtas ikaw? Magbago po ng mga ano. Magbagong buhay, ganun? Ganito lamang. Anong meron sa December 25? Pasko. Maliban doon, ano yung sentro nun? Bakit pinagdidiwang ng maraming Pilipino? Butan ko eh. Ikaw, may idea ka? Alam ko, simba po yata yun. Ano yun? Pagsimba. Pagsimba po. Hindi, ganito. Ito yung sinasabi ng marami na birthday ni Jesus Christ. Kilala niyo si Jesus Christ? Diba? Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Tama po ba? Pero ito, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong dalawa, sa ating lahat-lahat. Nagmamalasakit siya kasi mahal niya ang mga taong tulad natin. Kaya gusto niya ibahagi ang katotohanan. Pero alam mong ginawa sa kanya kay Jesus, nung siya nagkatawang tao, siya ay tinorture, pinahirapan, hindi siya minahal ng tao, at siya iniwan pa sa ere. Hindi yan hugot ha. Kasi ibig sabihin lamang, ayaw nila ng katotohanan. Ano nangyari sa kanya? Pinatay pa siya at pinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala siyang ginawang krimen. Nagbahagi lang siya ng katotohanan kasi nagmamalasakit lang. Pero ito yung ginawa sa kanya, kapalit. Pero si Jesus, di lang siya tao. Siya rin ni Diyos. Kasi alam niya na kailangan niya ibuwis ang buhay sa pamagitan po ng kanyang katawan at kanyang dugo. Kaya rin siya naging Diyos kasi nabuhay siya sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para po tayo maligtas mula sa kapahamakan, wala yan sa mabuting gawa. Kung hindi, nasa biyaya lamang o regalo ng Diyos. At may dalawang regalong binigay ang Panginoon. Una, narinig yung salitang pagsisisi sa kasalanan? Opo. Opo. Sa English po, ang tawag dyan ay repentance. Parang ganito lamang yan. Pag ba kayo nagkasakit, makakapagtambay ba kayo dito sa lugar na to? Di po. Di po. Diba? Hindi nyo ma-enjoy yan, di ba? So, pag ikaw yung nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Pag tayo may nagawang kasalanan, palikuran, iwasan, at babaguhin ating kaisipan. Parang halimbawa lamang, kunwari nagsinungaling ka sa isang tao. So, ang gagawin mo, magsasabi ka ng totoo kahit masakit. Kasi pag itatago natin na hindi totoo yan, tayo rin yung mapapahamak. So, yan yung pagsisisi. Lalayo tayo sa nagwating kasalanan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagwating yung pagsisisi, yan yung repentance, babawin ang kaisipan, at pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior, ay tsak. Pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron lang akong mabilis na tanong lamang. Sa tingin nyo kaya,
Nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Ikaw? Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Meron po. Nakakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi po araw-araw. Minsan-minsan. Minsan din po. Minsan lang. Pag kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Kain. Kain. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit tayo. Sana po ay ganyan din po yung sa Bible. Hindi ko yung pinipilit, pero mas maganda sana mabasa natin yan. Kung para tayo kumakain araw-araw, sana araw-araw nababasa ang kanyang salita. Kasi bakit? Yan yung magiging gabay natin kung ba't tayo nandito sa mundo na to. Hindi tayo pinanganak po na, ay, wala ka na, diyan ka lang, ganun. Hindi. Tayo po'y kinikilusagan ng Panginoon. Pero kailangan natin mabasa ang kanyang salita para hindi tayo maligaw ng landas. Yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo na to, para makilala natin siya. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, walang mabuti sa atin, impyerno po lahat talaga tayo, lahat. Hindi lang kayong dalawa, kasi wala talaga mabuti sa atin. Diba? From 1 to 10, sabi mo, ikaw ay 5.5, ikaw ay 6. Ang totoo, negative. Negative 1. Pabagsak. Kasi wala talaga mabuti sa atin. Mataas kasi ang pamantasan ng Panginoon na huwag natin gawin itong mga kasalanan na to, pero ginagawa natin. Tayo lang kasi gumagawa nito. Kaya, impyerno ang naghihintay sa atin. Pero, ang mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayong dalawa po ay maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi po sa kasalanan, yan yung repentance, at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior, bilang Panginoon at tagapagligtas. At pag nangyari yung dalawang bagay na yan, ay check, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Po. Meron ba yung katanungan? Wala po. Wala, ikaw? Wala. So, kung wala na kayong katanungan, ako po yung papasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong dalawa. God bless po sa inyo. At babati po sa inyo ng advance Merry Christmas po ulit sa inyo. Salamat po. Salamat po. Salamat din po.